Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Magandang umaga, magandang hapon. Saan man po kayo naroong dako ng daigdig, binabati po namin kayo mga kapatid. Ano po? At tayo po ay dito ngayon sa ating weekly Bible study. At patuloy po tayong makikinig at mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo muna po ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Jesucristo, salamat po na kami po ngayon ay nandirito muli at nahahanda pong makinig, mag-aral ang inyong mga salita. At dalangin po namin ang bawat mga salita naming maririnig at mapag-aaralan ay maging gabay namin bilang inyo pong mga lingkod, bilang inyo pong mga anak, Panginoon. Thank you so much, Lord, for everything. Be with us, Lord. At lalo po sa pag-aaral ng inyong mga salita, kayo po ang patuloy na mag-glorify. Ito po'y maging gabay namin bilang inyong mga anak. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. I pray. Amen. Thank you, Lord. Ngayon po ay meron tayong announcement, mga kapatid. Ito po sa nalalapit ng ating
family affair. Ano po? At the same time ay Grand Fellowship Foundation Day natin to and album launching, mga kapatid. Ito po ay magaganap on October 26, 2024, 2 to 6 p.m. at SM South Mall Event Center. Ang ating pong outfit, ano po, ay smart casual. And mga kapatid, paalala po ito, kindly coordinate with the workers assigned to your areas. Ang deadline po ng ating reservation ay sa Friday, mga kapatid, October 11, 2024. Para naman po sa mga nagbayad o magbabayad pa sa GCash, pakilagay po ng buong pangalan. Ano po? Kasi baka po kung saan tao mapunta. Kasi ngayon ang GCash po, hindi kumpleto yung name, At let's say sa isa pong pre-meeting ay mayroong let's say 5 na pupunta. Paki-include na rin po yung mga pangalan nila, mga kapatid. Ano po? Okay, so at saka po yan, mga kapatid. Let's say for example, magpapadala kayo kay let's say pangalan po, Sister Jam Mercado. Okay, kasi marami pong jam, sa ating community, marami po tayong members, na jam. So paki-itemize po yung complete name, mga kapatid, ha. Alam ko po na naintindihan niyo po, And then yun nga po, kung let's say kanino niyo binayad yon. Yan ba kay Sister Jam 1, 2 or 3? Paki-itemize na lang po, mga kapatid. Thank you, Lord. See you there, mga kapatid. At ngayon naman po, mga kapatid, ay atin pong i-greet ang ating mga birthday celebrants ngayong pong October 9, 2024. At happy birthday po to me! Yay! Natapat naman po. At alam natin si Lord naman ang nagtatakda ng mga panahon. At si Minister Arnold po ay meron lang mahalagang ginampanan. Kaya ang inyo po lingkod, nandito. Happy birthday to me po muli. Sister Charisma Natalia, Sister Melissa Covita, Sister Hannah Garcia, Brother Joseph Opiniano, and Brother Christian Bartolome. Marami pala akong ka-birthday. Okay, andyan na po si Brother Bong. Ayan, salamat po at enjoy natin ang mga nag-birthday. At ngayon po ay darako na tayo sa ating praise and worship. Kaya mga kapatid, nanonood po sa kanya-kanya mga tahanan, let us invite our loved ones at tayo po'y sumabay sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. And let's welcome yung pong ating music ministry. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng naaabot ng ating live stream, ayan. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kumusta ang Coffee Family? Go forth! Let's go! Let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16, Revelations 1:8, all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Sa
Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan ko tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus.
pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala kang maibabalik sa iyo, kundi ikaw ay pasalamatan. Bigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsala. Hindi namin ito pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong
pagpapala'y natatamo nitong bayang hinirang. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. We praise you, we glorify your name. There is none like you, Lord. Nagsasamba sa'yo. We thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, salamat po sa ating worship team, sa ating music ministry. At alam ko po na nadama natin ang presensya ng ating Diyos while we're singing, mga praising and worship songs. Ngayon po mga kapatid ay atin na pong tunghayan ang ating pong pinakang mahalagang bahagi ng ating pong midweek Bible study. At yun nga po, last week po ay nasimulan na natin ang pag-aaral about po do sa new series which is all about the book of Romans. At yun po, diniscuss ni Pastor Oying Cabral ang chapter 1, verses 1 up to 10. And then tonight po mga kapatid ay sa chapter 1, verses 11 to 20. And now let's welcome Sister Remy Cabral.
Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng malayang oras upang tayo muling mag-aral ng kanyang mga banal na salita. At ngayong Bible study natin ay ating pag-aaralan. Pagpapatuloy natin ang Romans 1. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Salamat po sa inyong palagi ang patnubay araw-araw sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo na nararanasan namin araw-araw. Tunay kang dakila, Panginoon, at salamat sa iyong mga banal na salita na iyong palaging ibinibigay sa amin upang kami po ay maging malakas, maging matibay sa aming buhay Kristiyano. Muli, Panginoon, hiling namin ang malayang pagdaloy ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral. Kayo po ang mangusap at hingahan niyo po ang inyong mga banal na salita. Thank you, God, for everything. Truly, you are great. You are wonderful. In Jesus' name we pray. Amen. So, tinatalakay natin, mga kapatid, yung Romans 1. Natalakay na natin yung Romans 1 verses up to 10. Ngayon naman na itatalakayin natin ang Romans 1, 11 to 20. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko rin makahikayat dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko sa ibang mga hintil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kanilang kasamaan. Ang mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Purihin ang banal na salita ng ating Panginoon. Ang liham ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, ito po ay malinaw na paglalahad tungkol sa Ebanghelyo o ang mabuting balita. Sapagkat ito po ay nagpapahayag kung papaano magkakaroon ng kaligtasan ang mga tao at kung papaano itinutuwid ng Diyos ang mga makasalanan. Ito po ay isang mahalagang mensahe o sulat ni San Pablo at sinasabi niya na siya ay pinili bilang isang lingkod at apostol upang magpahayag ng magandang balita ng ating Panginoon. Kaya ibinubunyag niya, pinaalam niya na nais niya talagang maglakbay o tumungo sa Roma. Para po sa kanya ay there is an urgency
para pumunta roon at ibahagi ang banal na salita ng ating Panginoon. Yan sa Romans 1 verse 1. Nais niya nga makibahagi o magbahagi ng spiritual gift sa mga tao at magkaroon pa siya ng marami pang mga converts para sa ating Panginoon. Gusto niya kasi, ang kanyang heart's desire ay tumibay ang mga mananampalataya sa kanilang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, tumibay at lumalim ang kanilang pananampalataya para sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig niya kasi mangyari itong mga mananampalatayang ito ay lumalim pa, tumibay pa sila. Kasi maraming, alam nyo, sa mga churches, maraming mga negative situations na nangyayari. Merong mga persecutions na nagaganap. Kaya kinakailangan para sa kanya, there is an urgent need for him to go to Rome and strengthen the believers. Kaya sinabi niya, huwag kayong mahiya na ibahayag ang magandang balita ng Diyos kasi ako hindi ko ikinahihiya yung magandang balita. Kasi kapangyarihan ito ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sabi niya, sapagkat ang magandang balita pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos. Kaya ang gusto niya, ang lahat ng tao magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. At tulad na sinasabi sa kasulatan, sinabi niya, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa mamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Now, pagdating sa Romans 1:18 to 20, ano mo sabi niya? Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sabi niya, ang kahalagahan, mga kapatid. Kaya kailangan ibahagi natin ipahayag natin ang magandang balita. Now, tayo kailangang magkaroon ng kaligtasan. So, unang-una, para tayo po ay maligtas mula sa wrath of God. Kasi ayaw ng Diyos ng unrighteousness. Lalong-lalo na yung mga ginagawang masama na yan, nagsusuppress ng katotohanan. At minsan tayo rin, pag gumagawa ng pagkakamali, alam niyo, yung ating unrighteousness, dinadahilan pa natin, nagja-justify pa tayo sa mga maling mga ginagawa. Ang sabi ng Biblia, galit na galit ang Diyos, ayaw na ayaw ng Diyos yan. Kaya yung Romans 12 verses 2 to 3, si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Kaya ang gospel, ito yung napakagandang balita para po sa ating lahat, sapagkat sa pamamagitan nito ay naliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya para kay San Pablo, napakahalaga na kailangan makarating siya sa Roma. Romans 2:8-11, ito rin ang sinasabi, mga kapatid, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit, kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo, gayon din ang mga Hintil. Kaya sinasabi ni San Pablo sa mga tao makasarili na ambisyoso, ayaw sumunod sa Panginoon at ang nais nila, yung sila ang masusunod. Pansinin natin, mga kapatid, mayroon talagang mga ganitong klase ng mga tao, ang gusto nila yung kung ano yung kanilang alam, kung ano yung kanilang iniisip, yun ang kailangang maganap. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mabuting klase ng gawain yan. And then sa Romans 2 verse 5, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw mo magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Ilan ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. So unang-una, we need to be saved, di ba? From the wrath of God. Ikalawa, ang salvation
Ang well-being ng sangkatauhan ay mahalaga sa puso ng ating Panginoon. God is so concerned with mankind. And that's the reason kaya kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanya. Yan ang inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya, San Pablo, mabuti na dapat ibahagi natin, ikalat natin, ihayag natin sa sanlibutan, sa lahat, all corners of the world, ang magandang balita ng kaligtasan. So, kapag kaligtasan, ang ibig sabihin nito, may kapatawaran ka sa iyong mga kasalanan at iyong matatanggap ang pangakong buhay na walang hanggan. Yung John 3:16. Alam nyo, ang gospel, this is the direct revelation of the mind and the will of God. At ito ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, made known also through the power of the Spirit at pinapaalam sa mga apostles at ngayon yan ay nakakarating ngayon sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon, ang isang sinner ay nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng pagbabago. That man is changed from unbelief, diba, into faith, ating Panginoon. And faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Sa Romans 10:17. At sa pamamagitan ng pagpapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon, ay nalalaman natin, we get to be informed of the love and the goodness of God. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang hanggan. I-treasure po natin ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. At sa pag-aaral ng salita ng Diyos, natututunan natin ang tungkol din sa evil, sa kasalanan, at kung ano ito at consequence to. Kaya tinuturoan tayo ng banal na salita ng Diyos na kailangan natin ang repentance. And then we begin to learn how to obey God now sa buhay natin. So, pamamagitan ng baptismo sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay napatawad sa ating kasalanan. Romans 6:3 and then Galatians 3:26. So sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabagong isip. Purihin ng ating Panginoon. Okay, Romans 6:3-4, basahin natin. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautisman kay Kristo Jesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng bagong buhay. So kapag ito ay tinanggap natin, ang katotohanan ito, tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Napakaganda ng isang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Kaya ang si San Pablo, pag binasa nyo, pag-aralan mo, sundan po ninyo mga kapatid itong pag-aaral natin sa The Book of Romans kasi maganda, napakaganda at malilinawan tayo, lalawak ang ating kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon, tungkol sa gospel, tungkol sa banal na salita ng ating Panginoon na siya namang mahalaga po sa buhay natin kasi gabay natin to sa pang-araw-araw nating buhay. Mayroong mga ilang halimbawa na nagbalik loob sa ating Panginoon na kung saan nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Tulad nung, alam nyo sa Acts 2, yung sa Pentecost, during sa Pentecost, meron ding naganap doon na pagbabago mga kapatid. Marami ang naging converts at yung pagbabalik loob ni Saul sa Acts 9 at si Cornelio sa Acts 10, ginamit ng Panginoon ang pagpipreach ng salita ng Diyos upang sila ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Tinuruan ni Ananias si Saul ng Tarsus at tinuruan ni Pedro si Cornelio. Ngayon, ang Diyos ay kumikilos sa puso ng mga tao sa parehong paraan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mahalaga ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Mahalin natin ito, kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni San Pablo, hindi ko kinahihiya. Kasi kung minsan nga naman, maraming mga tao, pag nakita lang, may daladala ka ng Biblia, kung ano-ano ang sinasabi. O ayan na naman yan, may daladala na namang Biblia. Kung alam lang sana nila, na napakaganda at napakabuti na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga magpursige tayo, lalo na tayong nandirito na sa ganitong klase ng gawain, magpursige tayo, i-aim natin talaga na maraming mga tao pa ang ating maabot at maipahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan sa libutan. Kaya nga si San Pablo, sinasabi niya sa mga tao, huwag niyo ikahiya ang salita ng Diyos. Pag-aralan niyo, study it day and night, meditate on the Word of God day and night, mahalaga. Kaya dito si San Pablo ay merong mga sinulat na mahalagang mga salita doon sa kanyang sulat. Unang-una, sabi niya, I'm not ashamed of the gospel. So sinasabi niya ganito, huwag kayong mahiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Ito yung sa 2 Timothy 1 verses 8 to 10. Payo ni San Pablo kay Timothy, kahit huwag kang mahiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, pakihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit, ito'y nahayag na ngayon. Nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, pinakasanan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ikalawa, ini-explain ngayon ni San Pablo kung bakit hindi siya nahihiya na ihayag ang salita ng Diyos because it is the power of God. See, the Greek word translated power is the word dynamis. Sa pamamagitan ng salitang ito, we get our English word na dynamics and dynamite. Ibig sabihin, ang gospel, ang salita ng Diyos, ay nagbibigay ng transformative power kapag ito ay nag-unleash sa isang tao. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay ating tinanggap, ating pinaniniwalaan, higit sa lahat, ating ipinamumuhay, ay talaga pong may kapangyarihan itong magbago sa atin. Kaya yung 1 Corinthians 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Makita natin, tataka ka nga naman, alam nyo, nung nasa fellowship kami Sunday, alam nyo, narinig ko yung isang nag-share. Sabi niya, ako po ay palagi ang nagsisimba. Pero nung ako po ay dumalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, naramdaman ko talaga ang pagbabago sa aking sarili. Sabi niya, dati-dati nakikinig lang ako. Pero ngayon, nung nandirito na ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi niya, dumadalo ako dito sa inyong pagtitipon. Ewan ko ba, bakit nagkakaroon ng may kapangyarihan sa loob ko? Na kapag narinig ko ang salita ng Diyos, mayroon talagang nangyayaring iba. Alam niyo, mas malalim na ngayon pananampalataya ko sa Diyos. At saka kapag may problema ako, sabi niya ganyan, nananampalataya ako kay Diyos, naniniwala ako sa Diyos, tumatawag ako sa ating Panginoon, at nagkakaroon naman ng kasagutan. At gumagaang yung aking mga suliranin. Ngayon nga, sabi niya, may nga kaming malaking suliranin. Pero lagi ko na nga sinasabi, maski sa aking asawa, manampalataya tayo sa Diyos. So nagkaroon talaga ng pagbabago. So ito po yung sinasabing kapangyarihan ng Diyos, the transformative power ng salita ng ating Panginoon. Maging si San Pablo, sa kanyang pagpipreach, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, sabi niya sa 1 Corinthians 2:4-5, sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Kaya hindi kapangyarihan ng mga salita ni Pablo o yung kanyang mga matalinong pananalita ang nakakapagpabago sa tao, kundi yung banal na salita ng Diyos na kanyang ipinahahayag o pinipreach sa mga tao ang siyang nagbibigay po ng pagbabago. Ikatlo, ini-explain din ni Paul yung salitang unto salvation. Ibig sabihin, tayo po ay makasalanan. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ay sumaatin, tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya ipinapaliwanag ni San Pablo na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So wala nang iba pa na maaring makapagbigay sa atin ng kapatawaran ng ating kasalanan at pagbabago sa atin, kundi ang banal na salita ng ating Panginoon. At ikaapat, sinasabi ni San Pablo, that the gospel is for everyone, para sa lahat. So ginagamit ni San Pablo yung salitang everyone. Huwag nating akalain ito ay para lamang sa ibang tao, kundi ang sino mang tumanggap, naniwala, nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, as Yesu Kristo, siya ay makatatanggap ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. So the Word of God is powerful for salvation. And that salvation is for everyone. At may condition, ang nananampalataya. Mahalaga yan. Yung John 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, ikalima, ini-explain ni San Pablo, the only one condition for salvation. And he uses the word believes, nananampalataya, naniniwala. Ito po ang kondisyon, yung requirement para matanggap natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. John 3:16. So maraming mga Bible verses ang nagsasaad ng ito. Ngunit mahalaga mga kapatid, belief is one condition of our salvation. Okay. So sa bawat isang naniniwala, siya po ay tatanggap ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Kasi kayang-kaya ng ating Panginoong Diyos na ang mga pusong mga matitigas palalambutin niya yan at muling makapanumbalik sa Kanya. Ika-anim, ini-explain naman ni San Pablo yung priority sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, to the Jews first and also to the Greeks. So pinapaliwanag ni San Pablo ang kanyang prioridad sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng salitang una, sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kasi kaya nakaugalian na ni San Pablo na bisitahin muna ang mga Hudyo at pagkatapos ay kanya na namang pupuntahan ang mga hintil upang sila man ay makatanggap ng magandang balita ng kaligtasan. At mahalaga rin naman sila sapagkat ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Kaya hindi lamang ito para sa mga Hudyo, ganun din ang salita ng Diyos ay para sa mga Griego. Sa ikapito ay si Paul, sinasabi naman niya, ano ba ang nagagawa ng banal na salita ng Panginoon? Sabi niya, alam niyo ang salita ng Diyos, yung righteousness, mahalaga ito sa puso ng ating Panginoon. Mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat sa loob nito, the righteousness of God is revealed. Yan ngayon mga kapatid. Yung righteousness, yan po ay nais ng Diyos. Kaya di ba nabasa natin kanina, galit na galit ang Diyos sa mga taong may kasamaan, may katiwalian sa kanilang buhay. So ang nais ngayon ni San Pablo ay maunawaan natin, bakit ko kailangan pag-aralan sa salita ng Diyos? Sapagkat sa loob nito ay nahayag ang katwiran ng Diyos. At sino yun? Ang Panginoong Yesu Kristo. Ang nais ng Diyos ay maging matuwid ang mga tao. Kaya nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, imputed sa atin ang righteousness ng ating Panginoon. And so therefore, ay nawawala ang galit ng Diyos sa tuwing makikita niya tayo na nakaugnay sa ating Panginoon. And therefore, we are now qualified to be in the presence of God
dahil tayo ngayon ay may righteousness na. Without righteousness, paano tayo makaharap sa ating Panginoon? Ito ang nais ng Diyos na makita sa ating lahat. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, yung imputed na righteousness ng ating Panginoon, Heso Kristo, pagpatuloy nating mga kapatid, mamuhay tayo ng may katwiran sa ating buhay at magiging kalugod-lugod tayo sa puso ng ating Panginoon. Kaya yung makikita natin yan. Diba mga kapatid dito sa verse 18 na ayaw ng Diyos. Ayaw niya talaga ng kasamaan mga kapatid. Okay, number 8. Ini-explain ngayon naman ni San Pablo yung justification, yung freedom natin sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. May kapangyarihan talaga ang salita ng ating Diyos. You see, wag na tayong mga ngatwiran pa sa mga nagagawa natin pagkakamali. Ang pagpapakabanal mga kapatid ay isang proseso. So after we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we go into the process of sanctification. So yung righteousness na yan, yung kabanalan na yan, na ibinigay sa atin, imputed unto us, mula sa ating Panginoon Jesucristo, pangalagaan natin mga kapatid, i-preserve natin. Mamuhay tayo ng may katwiran at bigyan natin kaluguran ang puso ng ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mataimtim na pagsunod ng salita ng ating Panginoon, magagampanan po natin ang nais ng Panginoon na tayo mamuhay ng may kabanalan. Kaya itong sa Romans 1:16-17, mahalaga. Ito yung pinakapuso dito sa Romans 1 na wag mo ikakahiya ang banal na salita ng ating Panginoon. Kaya itong nasa verse 18, sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin, hindi talaga nais ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kasalanan. At this is similar to Habakkuk 2 verse 4. Sabi ng Panginoon kay Habakkuk, ito ang mensahe, ang hambok ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ngayon yung gusto ni San Pablo na bigyan niya ng liwanag, yung from faith to faith, nasa umpisa pa lang, manampalataya na tayo, magpakumbaba tayo, mamuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon. Sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mababago tayo mga kapatid at maipapamuhay natin kung ano ang layunin ng Diyos para sa ating lahat. Ang nais kasi ni Lord sa atin, makita niya ang pagkatao ni Kristo sa ating buhay. Ang wrath of God ay tunay mga kapatid, meron talaga. But we have been given the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ to overcome all these temptations. Ma-overcome natin ang kasalanan. Maraming mga ibang tao ay hindi naniniwala, ngunit kailangan po tayong magpatuloy na ipahayag natin ang magandang balita ng ating Panginoon. At tayong mga true believers, narito po, wag ho natin sayangin ang isang napakagandang bigay ng Diyos sa ating lahat, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mahalaga kapatid. Sino man ho ang mamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, ihayag natin one way or another by sharing, by witnessing, maraming paraan, ibahagi natin ang banal na salita ng ating Panginoon. So, ang mahalaga rin mga kapatid, patuloy tayong mag-aral. Kasi kapag nabubuhay tayo sa kasalanan, alam nyo, yung protective covering natin mula sa ating Panginoon, nawawala yan You see, kasi mabait ka ngayon, pagkatapos gagawa ka ng mali, pagkatapos mabait ka ngayon, paano na lang, anong klaseng uri ng buhay na Kristiyano yan? Alam nyo, we are covered by the blood of our Lord Jesus Christ. You see, we are covered, we are protected by the love of God. Kaya, ingatan natin ang kapatawarang tinanggap natin. Ingatan natin ang bagong buhay na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na ang mga hindi mabubuting bagay, ang hindi mabubuting ugali, you see, ay mamayani pa sa buhay. Alisin na natin. Hindi naman makabubuti sa atin yan, mga kapatid. Kaya ang sinasabi sa atin ngayon ng ating pag-aaral, manatili tayo sa ating Panginoon. The Lord is always loving us. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Huwag natin sayangin yan. Ibigin din natin ang ating Diyos, ibigin natin ating kapwa, ibigin natin ating
sarili at manatili tayo sa covering ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, ang gabay ng ating buhay, gabay ng ating puso at isipan para sa pang-araw-araw nating buhay. At para pagdating ng panahon, tayo may maipresent as the bride of Christ sa ating Diyos Ama sa langit. Tunay na dakila ang Panginoon, ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Kaya sambahin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Salamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Tunay ang iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kaligtasan na ibinigay sa amin. Salamat sa banal na salita na ibinigay mo sa amin, ang aming Panginoong Hesukristo. Purihin ang iyong banal na pangalan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2.